Hello guys, good day everyone. So ito na naman po tayo para matuto ng Python programming. So ang ipapakita ko ngayon sa inyo ay isang simple application na login form na gamit natin si WAMP server. Okay? So ayan. So ngayon, para hindi naman tayo magtagal sa topic natin, so gumawa na lang ako ng code. No? Itong code na to, um, gumagamit tayo ng Tkinter application, Tkinter widgets para sa form natin. And meron tayong username and password or um, gagamitin natin sa pag-input ng username and also another input for our password. And meron tayong button to check whether um, kung meron tayong record sa table natin regarding sa username and password. Pag wala naman, so meron tayong pop-up message na ilalabas kung wala tayong invalid yung username and password natin or wala tayong record. So eto na. Umpisahan natin. Alamin yung code isa-isa dito sa binigay kong example. Okay, so let's start on this side. So eto tayo ngayon. Yung code natin sa taas is si Tkinter, no? Binibigyan tayo nito ng GUI para magamit si Tkinter widgets. So si TK naman ay ginamit natin para sa pagtawag kay Tkinter. So ito naman, so from Tkinter, kinukuha natin yung library or module kay Tkinter na si message box para makapagpalabas tayo ng message box. Okay. Para kay user to notify siya. Okay. So ito namang import mysql.connector is ito yung library natin para makakonect tayo kay database. No? So it is a library to connect our Python to MySQL database kung saan yung MySQL database natin ay si WAMP server. So ito naman, itong code na to is a function kung saan magko-connect tayo sa database natin, no? Magi-establish tayo ng connection to our database. So mayroon tayong try and accept na command kung saan si under kay try is that we are connecting to our database. So ito yung mga parameters under niya, no? So db is equal to mysql connector dot connect connecting to our host, which is the local host, while the user is ito naman yung MySQL username natin and si password, ito naman si password natin. Since wala naman tayong password, we just make it empty using the double quotation, and ito naman yung database natin, database name, no? Na ginawa sa WAMP server natin
para makakonect tayo kay TestDB. So kung wala pa tayong TestDB, yung mangyayari is that mag-e-error, no? So pupunta siya kay except MySQL connector error as error and magpa-pop up si message box showing that we have an error occurred on our database, which is kung wala si database name, ipapalabas niya na our database does not exist. Okay? So, ano ba yung next step natin? So, next step natin, gagawa tayo ng database. No? Gagawa tayo ng database. So, since may database na tayo, pero ipapakita ko pa rin sa inyo, ito yung WAMP. So, itatype natin dyan, localhost /php my admin. Since naka-localhost lang naman tayo, and na-open na natin si WAMP server. Okay? So, yan. So, gagawa ka ng database. So, by creating database name, gawa tayo ng database. So, yan. So, gawa tayo ng sample DB. Collision and create. So, gawa ka ng isa create na tayo. Gawa tayo ng table. No? So, table natin, user. Okay, so 3 columns lang. And ito, ID natin, uname, and password. Okay, so watcher natin yung mga type niya. Then ito, auto-increment, automatic magpa-primary key, and yung values, ano yung values ng watcher natin. Then, save. So, ngayon mayroon na tayong sample database and user account. So, yan. So, paano natin ngayon ilalagay dito? So, kapag mag-connect, so change natin to sample _db and i-check natin yung connection. Okay? Okay. So, wala tayong username password. Yan yung error natin. So, anyway, malalaman na natin yan. Ayan, close muna natin. Okay. Kasi username and password yung ginamit natin. Change natin si username and password dito. So ngayon, mayroon na tayong established connection sa database natin. And ito naman, ito yung function natin para sa login natin, no? So ano ba yung gamit nito? So vina-validate natin kung mayroon na tayong username or password sa database natin. So nire-retrieve natin yung data dito. So isa-isahin natin para malaman, no? So ito, gagawa tayo ng variable name, uname is equal to entry underscore username dot get and pass w is equal to entry password dot get. So ito, yan, nire-retrieve niya yung uname natin and password. Okay? From our UI. And pagkatapos niyan, we are connecting to
our database by calling connect to DB. So, saan si connect DB? Ito yung function natin kanina, no? So, yan. So, ito, bina-validate natin kung wala tayong database. So, magre-return siya, no? So, ngayon, mayroon tayong queries, no, from our user account table to verify if the record exists or not. Okay? So, sa database natin, ito yung object natin for DB and ito yung query ng variable query. So, ano yung query natin? Select asterisk from user account where. So, ito yung database natin. Name and pass W. Yan. So, using pass W, cursor, it will execute our query and our username and password, no? Yan. So, ang gamit ng string S, okay, passing the parameters separately. Dito, no? So, papasa niya yung parameters ng uname, punta dito kay string S and password dito naman. So, yung result fetch 1, nire-retrieve niya is just only a single record. No? Single record lang from our database. So, ito, if result, message box that show info, meaning, kung mayroon result, mayroong isa nakuha, then login successful. Welcome to our login form using the WAMP server database. So, kapag wala namang makuha, ayan, login failed, invalid username or password. So, alam naman natin, cursor.close, close na yung object, and don't forget to close our database connection. So, ngayon, tapos na tayo mag-validate and mag-establish ng connection, gagawa na tayo ng UI natin using the Tkinter widget. Okay, so on our window, Tkinter, ito, gagawa tayo ng main application window kung saan ang title niya ay login form. So ngayon, gagawa tayo ng label username para mag-display si username and password kasama si entry widget, no? So here may label tayo. So, yung label natin together sa input fields natin na entry, magawa tayo ng widget ng label and entry widget. Yung variable niya, entry username, entry window, and ito yung value niya, location, saan nilalagay. Okay. And also password natin. No? Okay. So, yung password natin naka asterisk, no? So, hindi niya makikita visible. So,
Yung makikita lang niya, visible on his naked eye, asterisk lang yung value. Okay? Hindi yung actual value niya. So, meron tayong button underscore login. So, gumagawa tayo dito ngayon ng button widget. Okay, and yung label niya is login and command niya is login. So, when being clicked, no, is the login function, ayan, si login. So, hanapin niya dito, i-validate niya, kukunin niya yung data. Kapag mayroong data, in-execute niya si login function. Okay? So, dito tayo sa last, ngayon sa main loop. Niraran na natin si main loop, no? Para makapag-interact na tayo sa Tkinter app natin. So, tapos na natin i-discuss lahat. And let's run natin. So, ito A and A. Iraran natin. Wala naman tayong data kay database. So, kung titingnan natin, so kailangan natin gumawa ng value kay sample db. Okay, so mag-i-insert tayo ng value. Yung value natin, admin na lang. Okay, ayan, create na tayo ng value. So, mayroon na tayong value dito, admin and admin. Then, yung gagawin natin is i-run natin si login form. And type natin admin. Ayan. Welcome to our login form using the WAMP server. So, meaning, execute na ito. So, meron talaga tayong nakuha na data o record kay user account na username and password. Click natin okay. So, yun lang. Kapag mali naman yung value, may value na tayo dyan. Invalid username and password. Okay, so that's all for today, guys. So hope to see you again on our next video. Bye!